verse 3. Sige po, sa oras pong ito ay tayo pong lahat ay sumandaling tumayo at basahin po natin ang salita ng Diyos. Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar. Ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Tayo pong lahat ay makakaupo. So sa umaga pong ito ay nais ko pong ibahagi sa atin ang salita ng Diyos na pinamagatang ko pong God is watching. Ang Diyos po ay laging nagbabantay. Ang Diyos ay laging nakatingin. Amen po ba? So katulad po ng sinabi po rito sa Proverbs ay ang paningin ng Diyos ay nakatuon sa lahat ng lugar. Saan po? Sa masama at sa mabuti. So ibig sabihin, ang Diyos ay laging nakatingin sa lahat ng dako at sa lahat ng tao. Kaya makikita po natin dito po sa ating binasa ay nagpapahiwatig na wala po tayong maitatago sa Diyos. At anong klaseng katangian meron ng Diyos kung bakit wala tayong maitatago sa Kanya? So sa Diyos na nais kong makita po natin ang tatlong katangiang ito. Una, ang Diyos po ay Diyos na kung saan He is omniscience God. Ibig sabihin ng omniscience God, He is all-knowing God. Sa Tagalog, siya po ay nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya kung ating uunawain, sa buhay natin, merong Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay sa buhay ng lahat ng tao. Mabuti man yan o masama. Alam ng Diyos kung ano ang ginagawa ng tao. Alam ng Diyos kung ano ang iniisip ng tao. Alam ng Diyos kung ano ang binabalak ng tao. Kaya walang maitatago sa Diyos. Lahat ng lihim, alam ng Diyos. Sa oras na ito, habang ikaw ay nakaupo ngayon, alam ng Diyos kung ano ang iniisip mo. Amen po ba? Because He is omniscient God. He is all-knowing God. Alam niya kung ano ang ating mga nararamdaman. Alam niya kung ano yung ating mga problema. Sa oras nito, ano man ang problema mo ngayon, alam ng Diyos kung ano ang problema mo. Alam ng Diyos kung ano ang pangangailangan mo. Alam ng Diyos kung ano ang kailangan mo ngayon. Sapagkat ang Diyos ay Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Tingnan po natin, lahat ng bagay. Ibig sabihin, walang sekreto sa Diyos. Lahat ng sekreto natin, alam ng Diyos. Kaya nga sa Diyos, wala tayong maitatago sa Kanya. Walang pwedeng ilihim sa Diyos. Lahat ng bagay ay bunyag sa harapan ng Diyos. Kaya nga kapag tinignan po natin, yung ibig sabihin, ang paningin ni Yahweh, sa Ingles, the eyes of the Lord. Pag sinabing the eyes of the Lord, ito po ay nothing and no one in heaven and on earth can escape being observed by the watchful, all-pervading eyes of the Lord. God is always assessing, ina-assess niya ang bawat isa.
Pag tinignan po natin yung ibig sabihin ng ang paningin ng Diyos, the eyes of the Lord. Appraising, ina-appraise niya po tayo, di ba, sa mga pumupunta sa mga nag-a-apply ng mga visa, nag-a-apply ng mga lisensya, sa mga sasakyan, ina-appraise yan. Tinitignan niya kung pwede ka bang ma-approve. Yan. So ang Diyos po ang nag-a-approve. He is the one who appraise, overseeing. Siya po ang nagbabantay sa atin. Superintending and safeguarding His creation. Alam ng Diyos ang lahat ng tao. Kaya nga, kung ating iisipin, pagka tayo po ay maraming mga problema, maraming mga pagsubok, maraming mga dinaranas sa ating mga buhay, may nagsabi, natutulog ba ang Diyos? Tanungin ko po kayo, natutulog po ba ang Diyos? Hindi natutulog ang Diyos sapagkat ang Diyos ay laging gising. Hindi po yan kailanman natulog. Kaya nga po ang paningin ng Panginoon ay laging, lagi siyang nakatunghay. Kaya nga, kung titignan po natin yung sinasabi ng Scripture, lahat ng mga hinaing natin. Sa Psalms chapter 34, verse 15, naririnig ng Diyos ang lahat ng hikbi ng ating mga puso. Kaya hindi po siya natutulog. Ang mata ng Panginoon kailanman ay hindi natutulog. Lagi po siyang gising. Sa Psalms 139 verse 16, verse 11 muna, Psalms 111 verse 12, mamaya na yung 16. Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim na pusikit, padiliming parang gabi, ang liwanag sa paligid, verse 12, maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo yaong gabi parang araw na maningning, madilim at maliwanag sa iyo ay pareho rin. Tingnan ninyo, kahit pumunta ka sa madilim, nakikita pa rin tayo ng Diyos. Sa verse 16, tingnan po ninyo, hindi pa tayo sinisilang, alam na ng Panginoon. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan, matagal na balangkas mong ikaw lamang ang may alam. So tingnan ninyo, bawat isa, alam na ng Panginoon kung ilang taon tayo aabot sa daigdig na ito. Kaya tinitignan niya kung, eto, malapit ka na. Eto, sumusobra na to. Kailangan na tong kalusin. So, nakikita ng Diyos lahat. Di ba? Kaya nga, ano ang gustong i-impart ng Lord sa bawat isa po sa atin ngayon? Mga kapatid, tandaan po natin, we cannot hide. Wala tayong pwedeng maitago sa Diyos. Lahat ay lantad sa harapan ng Diyos. Because He is all-knowing God, omniscient God. Alam ng Diyos lahat. Amen po ba? Kaya nga kung lahat ng mga lihim natin, mga ginagawa natin sa dilim, kaya kung ano man yung mga iniisip natin na masama, ano man yung mga nasabi natin na hindi narinig ng iba, pero nakita ng Diyos yan at narinig ng Diyos yan, alam ng Diyos yan, hayaan po natin sa oras na ito, patuloy po nating ihingi ng tawad sa Diyos.
Amen po ba? Kasi hindi tayo pwedeng maglihim sa Diyos. Hindi tayo pwedeng magtago sa Diyos. Kaya nga, dito gusto ko pong i-connect itong salita ng Diyos na sinasabi po rito sa Hebrew chapter 13 verse 4. Bakit kailangan nating ihingi ng tawad ang lahat ng mga lihim natin, mga ginawa po natin? Maliwanag na sinasabi rito, 13 verse 5. 4 verse 13 pala. Baligtad. 4 verse 13. Walang makakapagtago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. At sa kanya tayo mananagot. So bawat isa, lahat ng taong masama, lahat ng taong mabuti, lantad sa paningin ng Diyos ang lahat ng mga ginagawa natin. Kaya nga, kung meron tayong mga tinatago sa ating mga buhay, lahat ito'y pagsusulit natin sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Kaya wala po tayong pwedeng itago. So, ang katotohanan nito, every time, every day, every week, every month, every year, lagi po tayong magpasuri. Amen po ba? Sapagkat ang Diyos ay He is all-knowing God. Pangalawa, gusto ko pong makita po natin ang katotohanan dito po sa ang paningin ng Diyos, He is, kapag ka siya ay all-knowing God, He is omnipresent God. Anong ibig sabihin ng omnipresent? Ang ibig sabihin ng omnipresent, He is all-present everywhere. Siya ay sumasa lahat ng dako. Wala siyang lugar na hindi siya naroon. Kaya nga, sa buhay ng bawat isa sa atin, katulad ni Haring David, sabi niya, pumunta man siya sa taas, pumunta man siya sa ilalim, pumunta man siya sa dilim, wala siyang pwedeng puntahan. Sabi ni Haring David, sapagkat ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Amen po ba? Ang langit ang kanyang trono at ang lupa ang kanyang tungtungan. Kaya nga, kung ang Diyos, tungtungan lamang niya itong lupa, itong sanlibutan, itong daigdig natin ginagalawan, gaano kalaki ang Diyos? Diba? Napakalaki ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos na nakilala natin, ang Diyos na kinikilala natin, ang Diyos na pinaniniwalaan natin ay Diyos na kung saan, kahit saan tayo pumunta, ay naroon siya. Hindi siya katulad ng dyablo. Ang dyablo ay meron siyang tinatawag na limitation. Kung saan siya naroon, hanggang dun lang siya. Pero ang Diyos, kahit saan pumunta ang Diyos, ay naroon siya. Kaya nga, kung atin pong titignan, katulad ng sinasabi ng yung salitang God with us, Emmanuel, tama ba? Emmanuel, God is with us. So ibig sabihin, ang presensya ng Panginoon, kahit saan po tayo naroon ang presensya ng Diyos. He is everywhere. Kaya nga, sa oras pong ito, tanungin ko po kayo, nandito pa sa lugar na ito ang presensya ng Diyos? Yes. Kasama po natin ang Diyos. At lalong-lalo na kapag tayo po ay mga mananampalataya, ang presensya ng Panginoon ay nasa atin mga katawang ito, sapagkat tayo po ay pinananahanan ng Kanyang Espiritu Santo. Amen po ba? Sa lahat ng mga kumilala kay Kristo,
sa lahat ng mga tumanggap kay Kristo, ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa mga taong tumanggap sa Kanya. Kaya nga sa bawat isa sa atin, hindi tayo pwedeng magtago rin. Hindi rin tayo pwedeng maglihim din. Kasi lantad sa Diyos, kahit saan ka pumunta, naroon ang Diyos. Kaya nga doon mo makikita the eyes of the Lord. Ibig sabihin, ang Diyos ay laging nakabantay sa atin. Kaya nga bago mo gawin ang isang bagay, mag-isip ka muna sapagkat merong nakatingin sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya kapag gagawa ka ng bagay na ganito, tignan mo, oops, sandali, nakatingin sa akin ng Lord. Nandito sa tabi ko si Lord. Diba? Kaya nga bago natin gawin ang lahat ng mga bagay na ginagawa natin, pag-isipan mo maigi. Kung ito ba ay malulugod ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Pangatlo, omnipotent God. Anong ibig sabihin ng omnipotent God? Ang ibig sabihin ng omnipotent God, He is all-powerful God. Siya ay Diyos na makapangyarihan. Makapangyarihan ng Diyos. Bakit? Tingnan po ninyo. Alam niya ang lahat ng iniisip natin. Alam niya ang lahat ng kailangan natin. Alam niya ang lahat ng suliranin natin. Alam niya ang lahat ng mga problema natin. Alam niya ang lahat ng ginagawa natin. Kahit saan naroon ng Diyos. Pumunta ka sa ibang bansa, naroon ng Diyos. Pumunta ka dito, nandun siya. Nandito siya. Kahit saan ka pumunta. Kaya nga dito natin makikita kung gaano kakapangyarihan ang Diyos. Kaya sa bawat isa sa atin, kung alam mong ang Diyos ay makapangyarihan, kaya ng Diyos na parusahan ang lahat ng taong gumagawa ng kasalanan. Amen po ba? Kaya nga sa mga ngaral, sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13, ano po ang sabi doon? Lahat ng ginawa natin ay ipagsusulit natin sa Kanya. Tingnan nyo. Ano sinasabi ng verse 14? Ang sabi rito, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Kaya nga ang Diyos, kaya niyang magparusa sa lahat ng mga ginawa nating masama. At kaya rin ng Diyos na magpatawad din sa lahat ng ginawa nating masama kung ating aaminin ang lahat ng mga masamang ito at tatalikdan. Mga kapatid, tingnan po ninyo ang Diyos kung paano laging nakabantay sa bawat isa sa atin at ano ang kanyang kapangyarihan. Kaya ng Diyos na tayo ay litisin sa lahat ng mga pagkakasala. Pero kung tayo ay patuloy na lalapit sa Kanya at magpapakumbaba, hihingi ng tawad sa lahat ng mga pagkakamali, ang Diyos po ay banal at tapat na magpapatawad sa ating mga kasalanan. Ano po ang sabi ng 1 John 1:9? Kung tayo po ay magpapahayag ng mga kasalanan natin upang hindi natin ipagsulit sa Diyos, sabi ng Biblia, subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Meron bang pwedeng maglinis ng kasalanan ng tao? Wala. Only God, because God is all-powerful God. At siya lamang ang Diyos na pwedeng maglinis nito at gumawa nito. Sabi niya, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Sa papaanong paraan ginawa ng Panginoon na tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan. Sa Romans chapter 6 verse 23, tingnan ninyo ang ginawa ng Panginoon. Sa pamamagitan ng bugtong na anak na si Kristo,
Tingnan po ninyo, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sino ang pwedeng magbigay ng buhay sa atin? Sino ang pwedeng magpahaba ng buhay natin? Ang Diyos na makapangyarihan. Kaya nga kung sa bawat isa po sa atin, ang tingin natin sa buhay na ito parang wala kang pag-asa, mga kapatid, merong Diyos na nakatunghay sa atin. Merong Diyos na nakakakita sa atin. Kaya nga huwag kang matakot. Anuman ang iyong kalagayan, anuman ang sitwasyon. Di ba? Yung awit natin, maglilingkod sa'yo, anuman ang sitwasyon, maglilingkod ako. Ano man ang sitwasyon, kapag ikaw kilala mo ang Diyos na makapangyarihan, walang bagay na mahirap sa Kanya. Lahat ng bagay ay madali sa Kanya. Amen po ba? Tayo lang ang nagpapahirap. Bakit? Isip ka ng isip, wala ka nang maisip dahil ang isip natin hanggang dito lang. Tingnan ninyo ang Diyos na makapangyarihan, kung gaano siya makapangyarihan. Isaiah 55 verse 9. Mga kapatid, tingnan niyo kung yung kapangyarihan ng Diyos. Gaano siya makapangyarihan? Ang pamamaraan ng Diyos ay mas mataas kaysa pamamaraan natin. Ang karunungan ng Diyos ay mas mataas kaysa karunungan natin. Tingnan po ninyo, kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan, aking kaparaanan, sabi ng Diyos. At ang aking kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan. Ganito kakapangyarihan ng Diyos. Kaya nga minsan, parang yung imposibleng bagay, parang ang hirap unawain. Pero kapag naintindihan ng isang taong kumikilala sa Diyos at nakikilala ang Diyos, pupurihin mo ang Diyos. Bakit? Kasi alam mong ang Diyos ay gumagawa, mabuti man o masama. Romans 8:28. Amen po ba? Tingnan ninyo. Minsan sa tingin natin parang ang pangit nung nangyari sa buhay mo. Pero hindi mo alam may ginagawa pala ang Panginoon. Amen po ba? Tingnan ninyo. And we know that for those who love God, that is, for those who are called according to His purpose, all things are working together for good. Working together for good. Ibig sabihin, ang Diyos ay gumagawa sa buhay ng bawat isa. Lalo na kapag ikaw ay nagmamahal sa Diyos. Sa lahat ng mga nagmamahal sa Diyos, lahat ng mga bagay na pangit na nangyari sa buhay natin, all things work together for good. Pero sa lahat ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos, ang lahat ng ito ay malas. Naniniwala ba kayo sa swerte? Kung naniniwala ka sa swerte, malas ka. Kasi naniwala ka sa swerte. Pero sa Diyos na nagmamahal, sa lahat ng nagmamahal sa Diyos, lahat ng bagay sa buhay natin, mabuti o masama, all things work together for good because God is working with us. May ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? May ginagawa siya. Kaya nga kung makikita natin dito, yung paningin ng Diyos, yung mata ng Diyos, mga kapatid, kapag ka inaral po natin yung sinasabing paningin ng Diyos, ang Diyos po ay laging nagbabantay sa atin. Amen po ba? Ngayon, paano po natin mararanasan yung benepisyo nito? Paano natin mararanasan? May benepisyo yung pagbabantay ng Panginoon sa atin. Sa Biblia, makikita po natin dito, paano natin mararanasan yung tatlong katangian ng Diyos na ito sa buhay natin. Yung omniscience, omnipresent, omnipotent,
paano natin mararanasan ang tatlong ito? Ano ang epekto nito kung tayo po ay tinitignan ng Diyos o nakabantay ang Diyos sa atin? Kinakailangan magkaroon po tayo ng mga bagay na kung saan sa buhay po natin ay kalulugdan tayo ng Diyos. Amen po ba? Kapag tayo po ay hindi kinalulugdan ng Diyos, ang kabaligtaran po nito, parusa. Pero kapag ang Diyos ay nagkaroon ng pabor sa buhay ng bawat isa po sa atin, alam niyo po ba na kapag ang Diyos po ay nalugod, sa mata ng Panginoon, ang Diyos ay nalugod, ibig sabihin yan, meron pong pabor. Gusto niyo po bang paboran tayo ng Diyos? Tingnan po ninyo sa Genesis chapter 6, verse 8. Kaya tignan po ninyo ito Kung gusto niyo magkaroon ng manifestation sa buhay ninyo, ang katangian ng Diyos, na kung saan siya ay Diyos na nakakaalam, tingnan po ninyo. Sa Genesis chapter 6, verse 8, makikita natin sa ibang salin, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Ulitin ko po ulit. But Noah found favor in the eyes of the Lord. Kapag ka po tayo ay napaboran ng Diyos, nalugod ang Diyos sa atin, sabihin niyan, lahat ng pabor ay pwedeng dumaloy sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen po ba? Kaya kung gusto po ninyong ang Diyos po ay paboran tayo sa lahat ng paano po dadaloy yung pabor na yan? Paano magkakaroon ng favor? Kailangan malugod po natin siya. Sabi ng Hebrew 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. Mahirap mabigyan ng lugod ang Diyos. Tingnan po ninyo. And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Tingnan ninyo pansinin ninyo maigi. Faith. Tanungin niyo yung katabi niyo, may pananampalataya ka ba, kapatid? Tanungin niyo yung katabi niyo, may pananampalataya ka ba? So kapag ikaw ay may pananampalataya, paano yan dumadaloy? Ibig sabihin, kapag ikaw ay may pananampalataya, nalulugod ang Diyos sa'yo. Ang ginagawa natin ay nagiging kalugod-lugod sa Diyos. If you believe God, that He exists, katulad ng sinabi kanina, He is omnipotent God, He is omnipresent God, He is omniscient God. Have faith. Amen po ba? Manampalataya tayo sa Kanya. Bakit? Kapag hindi ka sumampalataya sa Kanya, hindi siya malulugod. You cannot find favor. Hindi mo mararanasan ng pabor. Kaya nga si Noah, nung makita ng Diyos, dahil sa pananampalataya ni Noah. Nung sinabi ng Panginoon, Noah, sabihin mo sa mga tao, gugunawin ko ang mundo sa pamamagitan ng baha. Nung panahon na yon, napakatindi ng sikat ng araw. Sinong maniniwala kay Noah, kay tandang Noah? Na sinasabi niyang gugunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. Wala namang nun, kaulan-ulan, wala kang makikita bakas na talagang ito ay magkakaroon ng ulan. Nakalimutan nila na ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan. Walang imposible sa Kanya. Kapag sinabi ng Diyos, ginagawa ng Diyos. Kaya nga mga tao ayaw maniwala. Nung hindi sila maniwala, dumating yung panahon,
Pero bago yon, inutusan muna ng Diyos si Noah na gumawa ng arko. At dahil si Noah ay may pananampalataya sa kanyang puso, si Noah ay sumunod sa Diyos, nagtayo ng arko sa ibabaw ng bundok. Ay napakalaki ng barko na yon. Ang hirap gawin ng arko na yon. Kaya nga, kung susunod tayo sa Diyos na makapangyarihan, sa Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, sa Diyos na kahit saan ay sumasalahat. Mga kapatid, sa buhay po natin nung inutusan ng Diyos si Noah, hindi nagsabi si Noah, Panginoon, napakahirap gawin yan. Panginoon, ang laki niyan. Lahat ng sukat, ibinigay ng Diyos kay Noah. Anong ginawa ni Noah? Noah did everything just as God commanded him. Faith. Mga kapatid, gusto nyo bang malugod ang Diyos sa buhay natin? Faith. Pananampalataya. Yung pananampalataya na sumusunod sa Diyos. Kapag ikaw at ako ay sumunod sa Diyos nang wala kang anumang tanong-tanong, Panginoon, paano? Panginoon, ang hirap. Si Noah, lahat ng sinabi ng Diyos, sige, pumunta ka doon sa bundok, doon ka magtayo. Binigay ng Diyos lahat ng sukat. At habang ginagawa yon, lahat ng tao, pinagtatawanan siya. Kaya nga diba doon sa awit natin, ano yung awit natin? Ano man ang sabihin nila? Ano yung kanta na yon? Ano yung umpisa nun? Di ko hahayaang ako ay bato ang magpuri. Ang pag-ibig mo ay aking aawitin, anuman ang kanilang sasabihin. Ikaw ay patuloy na sasambahin. Tingnan ninyo si Noah. Ano man niya sinasabi sa kanya ng mga tao? Baliw na si Noah. Gumagawa ng bangka sa ibabaw ng tuktok ng bundok. Pagkataas-taas, ang init-init, sasabihin niyang babaha. Mga kapatid, sabihin man ng ibang tao, baliw ka sa Panginoon. Praise the Lord. Sumunod ka lang sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos na sinusunod natin, kapag nalugod siya sa atin, we will find favor. Tingnan nyo, si Noah lang ang napaboran at ang kanyang pamilya. Dahil nalugod ang Diyos sa kanya, si Noah at ang kanyang buong sambayan ay naligtas. Gusto niyo bang maligtas kayo? Have faith in God. Have faith in Jesus. Karoon ka ng pananampalataya sa Kanya. Kaya, tingnan ninyo, the eyes of the Lord. Pag nakita ng Diyos na tayo ay may pananampalataya, we will find favor. Sumunod, ano ang epekto ng, yung the eyes of the Lord? Sa 2 Chronicles 16 verse 9, dapat committed ka sa Diyos. Amen po ba? Dapat committed tayo. 1 Chronicle chapter 16 verse 9. 2 Chronicle 16:9, mali. 16:9. 2 Chronicles 16:9. The eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose heart are fully committed to Him. Mga kapatid, there is strength kapag tayo po ay fully committed sa Kanya. Fully committed. Ibig sabihin, sa Diyos tayo nakakumit, hindi sa dyablo. Amen po ba? Lahat ng mga nakakumit sa gawa ng kaaway, sa gawa ng dyablo, manghihina ng tuluyan yan. Bakit? Ang Diyos ang pinanggagalingan ng lakas. Philippians chapter 4 verse 13.
Walang ibang pinanggagalingan ng lakas kundi ang Diyos. Kaya nga tingnan ninyo, I can do all things, sa ibang salin, I can do all things through Christ which strengthens me. Tingnan ninyo, lahat ng bagay ay kaya kong gawin sapagkat ang Diyos ang nagbibigay lakas sa akin. Kapag ka ang isang tao ay nakakumit kay Kristo, nakakumit sa Diyos, at hindi tayo nakakumit sa lahat ng gawa ng kaaway, manghihina tayo. Sa totoo lang, ang taong nakakumit sa gawa ng laman, sa gawa ng dyablo, nanghihina yan. Mahina yan. Kaya nga Hosea chapter 4 verse 6, is not by might, nor by power. Ay, Zechariah chapter 4 verse 6, is not by might, nor by power, but by my Spirit, saith the Lord. Tingnan ninyo, sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nasa atin, sa lahat ng mga tumanggap kay Kristo, ang Diyos ay nakatunghay siya kapag committed tayo sa Panginoon. Maliwanag po ba? Kapag ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, naniniwala kay Kristo, nananahan ang Espiritu ng Diyos. Amen po ba? We have strength. Nakikita ng Diyos yan eh. Palalakasin Kanya kapag committed tayo sa Kanya. Amen? Amen po ba? Kaya, the eyes of the Lord will give us strength kapag nakita niyang committed tayo sa Kanya. Amen. Sabi mo sa katabi mo, mag-commit ka na kapatid. Diba? Hindi ka magkukumit sa dyablo. Hindi ka magkukumit sa kaaway. Kasi alam niyo sa totoo lang, ang taong wala kay Kristo, kahit anong gawin yan, wala siyang magagawa. John chapter 15 verse 5. Kapag ang isang tao wala kay Kristo, tingnan niyo, sa verse 5, tingnan po rin niyo yung sa pinakahuli, for without me, you can do nothing. Kapag ang isang tao ay wala kay Kristo at hindi nakakumit kay Kristo, wala kang magagawa. Kahit anong pagsisikap, kahit anong gawin mo sa buhay mo, lahat yan mauuwi sa wala. Tingnan nyo, maraming mga tao, nagtrabaho na nagtrabaho. Talagang nagtrabaho, nagsikap na nagsikap. Walang panahon sa Diyos. Pagkatapos yumaman, nagkasakit. Anong ginamit niya sa kanyang pagkakaroon ng sakit? Yung lahat ng kayamanan niya, binenta niya para siya ay magpagamot. Hindi niya napakinabangan. Di ba? Kaya nga sa buhay natin, isipin mo, kapag ikaw ay may pananampalataya kay Kristo, pag ikaw ay patuloy na nag-commit kay Jesus, palalakasin ka ng Panginoon. Ibig sabihin, lagi tayong malakas. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Panghuli, ang ating Panginoon ay sa Psalms 33 verse 18, tingnan po ninyo, the eyes of the Lord, ang mata ng Panginoon ay nandoon sa mga, yung kanilang pag-ibig. Tingnan nyo, ang nagmamahal kay Yahweh at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Sa Ingles, pakita natin, yung for the eyes of the Lord. Ayan, tingnan ninyo. But the eyes of the Lord are those who fear Him and those whose hope is in His unfailing love.
Tignan ninyo. Yung pag-asa ba natin, saan nakatuon? Saan nakabase lang ang pag-asa mo? Baka mamaya ang pag-asa mo nakabase sa iyong minamahal. Baka mamaya ang pag-asa mo nakabase sa iyong boss. Baka mamaya ang pag-asa mo nakabase sa iyong magulang. Baka mamaya ang pag-asa mo ay nakabase sa sarili mo. Mga kapatid, maliwanag ang sinasabi ng Scripture. On those whose hope is in His unfailing love. Mga kapatid, ang Panginoon, pag tinignan po natin yung pag-ibig ng Diyos, kailanman ay hindi tayo mabibigo. Bakit? Tingnan po ninyo yung Romans chapter 8, beginning verse 34. Romans chapter 8, beginning verse 34. Who then is the one who condemns? Tagalog. Para maintindihan. Sino ang hahatol na sila'y parusahan? Si Kristo Jesus na pinatay, ngunit hindi sa lahat ay muling binuhay. Ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Pakinggan niyong maigi. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Pagka ang kaguluhan dumating sa buhay ng isang tao, pag wala siyang pag-ibig ni Kristo, magulo talaga ang buhay niyan. Amen po ba? Magugulo yan. Bakit? Wala ang pag-ibig ng Diyos. Pag-uusig. Kapag ikaw ay inusig ng mga tao, pag wala ang pag-ibig ng Diyos yan, mababaliw ka dyan. Tiyak, sasama ka sa mga umuusig sa'yo o makakapatay ka sa mga umuusig sa'yo. Pero kapag ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo, magtatagumpay ka. Kapigatian. Nakakaranas tayo ng mga kapigatian. Sino makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Pag merong mga kapigatian, namimigati ka. Mga kapatid, kapag ang pag-ibig ni Kristo ay nasa atin, laging merong kaaliwan yan. Inaaliw ng Diyos ang mga namimigati. Amen po ba? Pag-uusig. Pag-uusig. Inuusig ka ba? Kapag may pag-ibig ang isang tao, kailanman hindi siya madadaig ng pag-uusig. Minsan uusigin ka ng konsensya. Tama? Konsensya natin, yung budhi natin. O kaya uusigin ka ng iba. Pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan. Verse 36. Ayon sa nasusulat, dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. Yan po ang naranasan nila Apostol Pablo. Pero tandaan natin, kapag ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin, lagi po tayong nananagumpay. Amen po ba? Walang pwedeng maghiwalay sa atin anuman ang sitwasyon kapag ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin. Dahil ang Diyos ay nakatingin sa bawat isa sa atin. Kaya lahat ng mga merong pag-asa sa pag-ibig ng Diyos, tunay na ang Diyos ay nagpapalakas sa atin. Amen po ba? Ang pag-ibig ng Panginoon, nagbibigay po ba ng lakas yan? Tingnan po ninyo sa Lamentation chapter 3, verse 9 I think. Panaghoy. Sabi ni Jeremiah, sa tuwing Lamentation, panaghoy. Yan. 3:23. Hindi. 22. Yung sinabi ni Jeremiah, sabi niya, sa tuwing maaalala ko ang pag-ibig, ang wagas na pag-ibig ng Diyos,
nanunumbalik ang aking lakas. Yan. So nanunumbalik ang lakas ni Jeremiah kapag naaalala niya yung pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, itong pag-ibig ng Diyos na ito, na kapag ka lagi po nating pinangahawakan sa Diyos, sa buhay natin, lalakas po tayo. Sa verse 13, I think, or 9, or 10. Sabi ni Jeremiah doon, sa tuwing maaalala ko ang pag-ibig ng Diyos, nanunumbalik ang aking lakas. Kaya nga, dito, kapag ka tayo ay patuloy na nagkaroon ng pag-asa sa pag-ibig ng Diyos, God is watching us. Amen po ba? Di ba kanina, we will find favor, we will have strength, and we will have victory dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Ayan. Okay? So, sa buhay natin, the eyes of the Lord. Hayaan natin na patuloy po nating bigyan ng lugod ang Diyos na kinikilala natin. Habang tayo po ay nabubuhay. Sa oras pong ito ay sa Psalms 1, Hebrew chapter 13, verse 20 to 21. Hebrew 13, verse 20 to 21. Tingnan po ninyo yung sinasabi diyan. Ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa, dahil sa kanyang dugo ang nagpatibay sa walang hanggang tipan. So tingnan po ninyo, meron po tayong dakilang pastol na siyang lagi nagbabantay po sa atin. Na sa panahon na merong mga mababangis na hayop, mga maninila, nandiyan po palagi ang pastol na nagbabantay sa atin. Amen po ba? So maliwanag ang sinasabi ng Scripture na sa ating Panginoon ay tayo po hindi po hahayaan ng Diyos na sa kamay niya ay tayo po ay agawin ng kaaway. Kaya lahat ng mga naniniwala sa Kanya, katulad po nito, kung naniniwala ka na ang Diyos ang nagbabantay sa atin, He is our great shepherd. Sabi ng Panginoon sa Kanyang salita, siya mismong nagsabi sa John chapter 10, verse 28 to 29. Dito na po ako magwawakas. John chapter 10, verse 28 to 29. Kung ang Diyos ang dakilang pastol natin, maaasahan po natin ito. Bakit? Tingnan po ninyo. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. Verse 29, ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. So kung ikaw at ako'y binabantayan ng Diyos, pwede ka bang agawin ni Satanas? Ha? Pwede ka bang agawin ni Satanas? Anong sabi ni Christ? The eyes of the Lord ay nasa kanyang mga tupa. Ikaw ba'y tupa o kambing? Yan. Sabi ng Panginoon, ang aking Ama na siya nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. So ibig sabihin,
sinabi doon sa Hebrew, si Jesus ang dakilang pastol. At ang mas dakila ay ang Ama. So ibig sabihin, binabantayan ng Diyos ang lahat ng kanyang mga anak. Kaya kung ikaw at ako ay naniniwala kay Jesus, laging ang mata ng Diyos ay nasa atin. God is watching you. Amen po ba? So hindi po tayo mapapahamak. Tayo po ay laging binabantayan ng Diyos. Kaya kung sa tingin mo kapag ikaw ay may problema, parang ang tingin mo ikaw lang mag-isa, mali po yun. Huwag mong isipin wala kang kasama kapag ikaw ay may problema. Parang ano lang yan eh. Parang yung footprints in the sand. Nung sila ay naglalakbay doon sa tabing dalampasigan, dagat, masaya sila. Pero nung nagkaroon na ng problema, nung makita niya yung bakas, nung una, dalawang pares eh. Pero nung sumunod na may problema siya, isang pares na lang. Eh yun yung panahon na siya ay namumblema. Lagi siyang, kumbaga ang pakiramdam niya, Panginoon, bakit nung panahon na may problema ako, pinabayaan mo ko? Sagot sa kanya ng Diyos. Sabi niya, yung nakikita mong bakas ng paa, hindi mo bakas yan. Sabi ng Diyos, sa akin yan, sapagkat nung panahon na ikaw ay may problema, karga-karga kita noon. Kaya anumang kabigat ang problema mo ngayon, God is watching you. God knows whatever your problem is. Alam ng Diyos kung gaano kabigat ang problema mo ngayon. Alam ng Diyos kung gaano kalaki ang iyong gustong abutin. Kapatid, God is powerful God. All-powerful God. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay para solusyonan ang problema mo. Kaya sa oras na ito, the eyes of the Lord is on you. Nakabantay po siya. Kaya sa oras pong ito, maniwala ka. Kung merong Diyos na nagbabantay sa atin, nakatingin sa atin, hayaan mong malugod natin siya. Ano yung sinabi ko kanina? Have faith. Commit yourself to Him. Put your trust. Magkaroon ka ng pag-asa sa ating Diyos na buhay. Magkaroon ka ng pag-asa sa Diyos na nakatingin sa atin. Walang iba kundi si Jesus. Amen po ba? Kaya sa oras na ito, hayaan natin na patuloy po nating papurihan ng Diyos na nakatingin sa atin ngayon. Ibigay mo yung pinaka-the best na pagsamba. Amen? Amen. So sa oras pong ito, tayo pong lahat ay tumayo at patuloy po nating sambahin ang Diyos na nakatunghay sa atin ngayon. So nasa trono ng Diyos ang ating Panginoon at ngayon ay nakatingin siya. So anuman ang kalagayan mo, kapatid, manampalataya ka kay Kristo. Paniwalaan mo siya. Hayaan mong ang Diyos ang patuloy mong pagtiwalaan. Karapat dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya.
Ako'y magpupuri. Pupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak pa man o nasisiphayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang ibang aking sasambahin sa tuwina. O aking Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Kapatid, sa oras na ito, kung nais mong purihin ang Panginoon, malugod ang kanyang puso. Ano man yung mga bagay na nagawa natin sa nakaraan, kahapon, kanina, o noong mga nakaraang araw, hayaan po natin na hingi natin ng tawad sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nakatingin sa bawat isa po sa atin. So bago tayo magkaroon ng paglilinis, hayaan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Siya ay Diyos na makapangyarihan para linisin tayo sa lahat ng mali. Kung merong mga pagkakamali, sabihin natin sa Kanya, upang malugod ang Diyos. Ang Diyos ay nakatingin ngayon na ang puso mo ay patuloy na lumalapit at nagpapakumbaba sa Kanya. Nakikita ka ng Diyos. Hayaan mong sa oras na ito, pwede bang taas mong yung kamay at patuloy mong ihandog sa Kanya ang mabangong samyo. Sa paningin mo, sa Paningin mo, ako'y magpupuri sa'yo. ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak pa man o nasisiphayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba. Yes, sa oras na ito, wala nang ibang sasambahin kundi ang Diyos na nagpapatawad, naglilinis, at nagpapagaling sa atin. Yes, hallelujah. O aking Diyos, Aking Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Sa oras na ito, nais mo bang ialay sa Diyos ang iyong buhay? Awitin mo ang awit na ito. Ialay itong buhay ko. Gusto mo magbago? Nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging Makulay ang bawat sandali, nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paningin mo, Sa paningin mo, minsan pa nating itaas ang ating mga kamay at patuloy nating purihin ang Diyos. Pupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso. Yes, nakikita ng Diyos ang iyong puso. Nagaganap pa man Hallelujah. o nasisip Yes, Lord. tayo.
You are the God who watches us, O God. Ako'y magpupuri Yes, nakatingin ang Diyos sa iyo ngayon. At wala nang iba. At wala nang iba. Aking sasambahin sa tuwina. O aking Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa iyo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak pa man o nasisithayo, ako'y magpupuri sa iyo. Oh, at wala nang iba. Aking sasambahin sa tuwina. O aking Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Pupurihin kita. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Lord, anuman ang kalagayan ng iyong mga anak sa oras na ito, sapagkat ikaw ay Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, sa mga iniisip, laman ng puso, alam mo ang lahat. At ikaw rin ay sumasa lahat, Panginoon, saan man naroroon ang bawat isa. Panginoon, ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Kaya mong baguhin ang mga bagay na kung saan nagpapabigat sa iyong mga anak. Kaya mong baguhin, Panginoon, ang sitwasyon na kung saan mahirap na sitwasyon, sapagkat ikaw ang Diyos na nangako. You strengthen those whose heart are fully committed to you. You bless, O God, and give victory sa lahat ng nagtitiwala sa iyo, Panginoon. And even, O God, ikaw, O Diyos, ay patuloy na nagbibigay ng pabor sa lahat ng kinalulugdan mo. Kaya kapatid, sa oras na ito, as you give the blessed offering sa Panginoon, walang iba kundi ang buhay mo. Sa oras na ito, pwede bang awitin pa natin minsan? Awitan mo ang Diyos na nakatunghay sa iyo ngayon. Sabihin mo sa Kanya, ako'y magpupuri sa iyo. Anumang kalagayan ng Puso, nagagalak pa man o nasisiphayo, ako'y magpupuri sa iyo. At wala nang iba. Aking sasambahin sa tuwina. O aking Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Panginoon, salamat po sa katotohanan ng iyong salita that you watches us. Ikaw ay nakamasid sa bawat isa. Kaya naniniwala ako, Panginoon, na kinatagpo mo na ang bawat anak mo na narito. Kinatagpo mo na ang bawat nakapakinig ng iyong salita. O Diyos, hindi lamang nila napakinggan ito, kundi paniwalaan nila that you are the God who knows everything. You are the God who is everywhere. You are the God who is all-powerful God.
that who can do everything, Panginoon, that is impossible. Salamat, Panginoon. Hayaan mo pong patuloy mong iparanas sa kanila ang iyong kadakilaan at pagsama ngayon, bukas at magpakailanman. Sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.